Ilang kilo pa mga orangya meron ka? Kukuha akong 100 gin. May malaking kliyente pala tayo. Ikaw ba yun? Grabe, ang ayos ni Chutsi New ngayon. Ang ganda niya talaga. Anong tinitignan mo? Ha? Pesensya. Naku, nakalimutan kong patayin ng mic. Chutsi New, meron nga kaming orange. Pero Pero ano? yung mga orange ko, parehong presyo ang wholesale at retail. Ayos lang, ibigay mo na lang sa akin sa normal na presyo. Ikumpite mo na lang para sa akin. Sage, 2,000 CNY. Ay, ang dali mong magdesisyon. Trip ko to. Tara, mag-gets kanya tayong kontak. Nagmadali kami nung una, kaya nakalimutan ko. Kung kailangan ulit, pwede kitang tawagan. Miss, kung magiging long-term channel ito, mas madali ang pagbebenta ng orange. Sage na. Ito ang business card ko. Ako si Chutsi New, C ng New Moon Restaurant. Ano ba? Hindi ba ako kamukha? Ha. Wala talaga. Sige, ngayon ihahatid ko na yung mga orange na yun. Ihahatid ko na sa'yo. Hindi na, may kukuha mamaya. Ha? Tanga ka. Anong trip mo? Saan mo binili itong mga orange mo? Sabihin mo naman. Business secret yan, di pwede ibahagi. Akala mo ba pwede mo akong lokohin? Maniwala ka o hindi? Hindi ka makakatayo ng pwesto bukas. Hoy, tinatakot mo ba ako ngayon? Pwedeng mong isipin yan. Dahuwang atakihin. Oo. Hey, Aray. Nako. Sumunod ka. Matibay itong motor bar ko, gawa sa tungsten steel. Naputol pa ng aso sa isang kagat. ang tattoo na yan, nasayang lang dahil sumama sa'yo. Layo ka. Alis na ako. Naku, itong Eugene bottle. Talagang napakahalaga. Si Dahuang na na-modify. Kaya nitong agawin ang motor bar sa isang kagat. Ang lakas ng kagat nito. Aba, halos lagpas na sa tigriyata. No? Tara na, dakila, umuwi na. Pumasok ka, Zosho. Anong nangyari na ang saya-saya mo? Isang napakalaking magandang balita. Kwento mo nga. Boss, baka hindi nyo alam. Ang New Moon Restaurant namin. Ang turnover ngayong araw. Mga 10 beses pa kaysa dati. Yung kita ngayong araw. Parang kita namin ng kalahating buwan dati. Ganun kataas? Lahat yan dahil sa mga orange na in-order ni Boss. Ang mga orangya na binili ko? Ngayon, ang mga customers. Nag-agawan sa fruit platters na may orange. Bawat mesa, ilang platters ang hinihingi. May ilan pang nagtatakiyaway. Tinatakbo pa ang 10-10 order. Kaya ngayon, hindi na namin ma-meet ang demand. Akala ko marami pa ang stock ng prutas natin. Paano pwede di masatisfy ang demand? Meron naman oranges sa kusina. Pero ang gusto nila, yung mga in-order mo kaninang umaga. Ang 100 kilo mong oranges. Ngayon, halos wala na ang natira. Yung in-order kanina ang umaga. Baka bagaling kay Lifei ang mga orangya? Tama, Boss. Ang mga orange mo. Saan ninyo ito binili? Gusto nyo ba magbadala pa ako ng tao para bumili ng isa pang batch? Ang dami ng suking customer. Lahat sila sigaw na gusto ang orange fruit platter na yon. Nang naglagay ako ng ibang orange fruit platter, tikman lang nila, itinatapon nila agad. Hindi pa ako nakakain dati. Ang sobrang sarap na orange fruit platter na ganito. Pamalang ang asim at tamis. Presko at nakakapresko. Kakain ka pa kapag natikman mo. Hindi mo talaga mapigilan. Masarap talaga ang orangya ni Lifei. Magkano ang pricing natin ngayon sa orange fruit platter? 88 piso bawa platter. At saka, dumating din kay Boss Yu sa New Moon Restaurant ngayon. At tungkol sa ating mga orange, hindi siya tumitigil sa papuri. Sabi niya, araw-araw daw siyang babalik. Si Bossy? Hindi ba seryoso siyang may anorexia? Hindi ko akalain na ang orangya na to, bukod sa masarap, makapagpapagaling pang pagkawala ang gana sa pagkain. Hindi pwede, kailangan kong tawagan agad si Lifei. Hello, kumusta? Hello, MR Lifei. Ako si Kitsingi. Oy, Miss Chu, kumusta po? Gusto kong mag-order ng 300 gin ng orangya. Kailangan namin ngayon din. At bukas din. Kapag kakaunti ang supply, mas mataas ang value. Kaya kung ang mga orange ko, ibibigay ko ng walang limit sa New Moon Restaurant. Kaya ang presyo ng mga kahel, tiyak bababa. Ay, pasensya na po, MS Chu. Sa ngayon ang ani namin sa buong orchard. Mga 150 libra lang siguro. Kung kukunin ninyo. Kailangan munang makauwi akong matulog, magpahinga. Pag nagising ako, kukuhanan ko na kayo. Medyo antok na ako. Hindi ang mga fruit farmer ngayon. Ganito na baka abang. Pati tahag ni MS Chu, sinasawayan pa. MS Chu, may malaking problema. Anong nangyari? May mga guest nyo na nag-away sa restaurant. Ano ba? Huling tanong ko lang ha.
Pwede bang iserve yung mga kahel o hindi? Boss Qian, wala talaga kaming kahel na natira. Sige, hindi na ako kakain. Boss Chu, perfect timing naman. Pakisabi naman kung sino ang may sala. Ako dito sa inyo, may tuturing na matagal na customer na yata. Labis ba ang humingi ng isang plato ng kahel? Gawin natin to, bumaba ka muna. Opo. Boss Kian, itong mga kahel namin. Talaga namang sold out na. Sold out. Boss Chu, huwag mo akong binibiro ha. Sino ba ang hindi nakakaalam sa Jiangxiao na ang New Moon Restaurant ninyo ay isa sa mga top na hotel dito? Yung bodega, dapat puno naman ng stock. Dapat sobra-sobra pa nga. Hindi ba kayo, para lang gumawa ng hunger marketing? Ganyan ba ang plano? Haha. Anong sinasabi mo? Boss Yue, dumating kayo ng tama. Ulungan nyo kaming maghusga. Sabi ko kumuha lang ako ng isang order ng kahel. Masama ba yon? Ang tinutukoy mo ba yung kahel na may kakaibang banggo? Hindi pa ako nakakakain dati. Ang ganun kasarap na kahel. Hindi pa ako nagsasawa. Tapos sabi ng waiter ubos na daw. Ha, nainis ako. Sasabihin ko sa iyo ng totoo. Dahil din na dito ako pumunta para sa kahel na to. Pero sinabi ng waiter sa akin, ubos ng stock na kahel na to. Kaya ikaw naman, hindi mo talaga may paparatang kay Chusinyo. Idi ayoko na. Kung di ako makakakain ng kahel ngayon, i-cancel ko lahat. Ang cooperation namin sa New Moon Restaurant. Chuksinyu. Ano ang gagawin natin? Wala rin akong alam. Hoy, Boss Zhu, saan nyo nabili ang kahel na yan? Alam mo naman, na madalas nawawalan ako ng gana kumain. Ito lang ang orange. Ito lang ang nagpapagutom sa akin. Kung ikaw ngayon, mapapapakain mo ako ng orange na ito. Lahat ng banquet orders ng kumpanya ko, ibibigay ko sa iyo. Maghintay kayo mga boss, susubukan ko. Leafy, 21 kilo tong orange na to. Hindi ba masyadong madilim ang kulay? Anak, mahirap man tayo. Hindi tayo magbebenta ng anlilin lang. Mama, Papa, huwag kayong mag-alala. Baka ang pamilya namin. Sino ba ang napanlin lang namin noon? Sasabihin ko sa inyo ng ganito, ang orange na to, ang dahilan kung bakit mahal siya. Dahil talaga masarap siya. Hindi ibig sabihin na ang tatay mo, hindi pa nakakakain ng orange, kahit gaano pa kasarap nun. Sobrang sarap nga. Gaano ba kasarap tong orange? Anak ng tatay, hindi ka naman yata nag-exaggerate. Ang sarap, paano biglang naging ganito kasarap ang orange natin? Ano ba yan? Ang sarap. Ay naku, ay naku, ay naku, ay naku, ay naku. Paano natin ipapaliwanag to? Chutsinyu, sino yon? Kaibigan ko lang. Ayos, kapatid, urgent na tulong sa kalsada. Tingnan mo, ang anak mo. May nobya na yata. Pakinggan naman ang boses niya. Ang ganda rin naman ng itsura. Nakakaate pa pala sa kanya. Ano naman ang masama sa age gap? Kapag lumalaki ang babae sa lalaki, sagana ang buhay. Single pa pala si Li Fei. May plano na ko. Ma, Pa, ano tong chika ninyo? Magandang araw po, tito at tita. Ako po ang girlfriend ni Li Fei. Kapag nagawa ko na tong trabaho ko, at medyo maginhawa ang schedule, dadalo na po ako sa inyo. Wag mo kong pain, ha? Di ako nagbibiro. Seryoso ako. Bakit? Di ba gusto mo ang mga ete? Kung makakapagpaunlad akong partnership, kasama sina Boss Uyan at Boss Si, magiging masagana ang New Moon Restaurant. Lalago pa ang negosyo namin. At may liligtas ko ang sarili ko sa pagkasacrifice sa arranged marriage ng pamilya. Hindi po, hindi po. Sa tingin ko lang, di ako karapat-dapat sa inyo. Anong inisip mo? Si Chu Xinyu, tu. Pinakamaganda sa Jiangxiao. Nangangarap lang ba ako? Uwi na muna ko, dadala ko tong kahel. Hintay, sandali lang. Ma, Pa, may nag-order ang restaurant. Yung natitirang mga kahel. Hayaan mong ako na ang maghatid. Ganyan. Ibigay mo na lang ang address, ihahatid ko. Sige, ikaw na ang maghatid. Hindi ako makapaniwala. Benta nila ng 20 yuan kada gin. Ang hotel naman na to, ang sobra ng luho. Hoy, Hello, ako yung maghahatid ng mga kahel. Nasa harap lang ako ng pintuan ng hotel ninyo. okay, dali, papunta na ako. Sage. Tito, magandang araw. Kayo po ba ang maghahatid ng kahel? Nandito na lahat. Ito nga ang tamang lasa. Hahaha. Kayong dalawa, ilagay ninyo ang mga kahel. Sa likurang kusina. Tito, boses sa napag-usapan natin kanina. 150 gin ng kahel, 3,000 yuan. Heto, 5,000 yuan. Ang natira para sa inyo bilang bayad sa pagod. Magkatrabaho tayo palagi. Ahaha. Masayang pagtutulungan. Tito, ingat po. Alis na ako muna at babalik na abala. O Sage. Aalam. Okay. Talaga bang mababenta ang kahel ng 20 yuan kada gin? Bakit kaya tumaas ang presyo ngayong taon? O baka naman babangon na talaga ang mga walang kwentang bagay na to? Magkakatrabaho yung kumpanya natin. Ibigay mo na sa akin. Opo, Chutsinyu.
Sige na, punta na kayo. Magkakatrabaho nga ang kumpanya natin. Pasensya na sa paghihintay, mga boss. Sige, hindi na ako magkapaulanan ng awa. Grabe, ang sarap naman ng mga orange na to. Ang orange na to, parang may kapangyarihan talaga. Ang bilis ko pangaginip na marami, gutom agad ako. Shoot sinyo, itong mga orange na to. Kailangan yung mag-stock ng marami. Dadalawin ko kayo araw-araw. Hua. Kung wala ang orange, di ako magiging masaya. AMEA. Boss Kian, basta kontento kayo ok na kami. Ang mga orange na to, totoong napakagandang produkto. Dapat araw-araw akong pumunta dito mula ngayon. Isang karangalan para sa New Moon Restaurant na dalawin kayo, Boss Chie. Mga boss, pasensya na at medyo naantala ang delivery ng mga prutas ngayon. Medyo nagkulang kami sa serbisyo. Itong 2 sakong prutas. Kunin nyo muna at kainin nyo na. Ituring nyo itong maliit na paghingi namin ng tawad. Salamat po. Sige, hindi ako magpapakahiyap. Salamat. Ngayon na natikman nyo na ang orange. Nakuha na rin ang igalo. Salamat sa pagtanggap. Choose sinyo. Aalam. Alis na kami muna. Ara na, bossye. Oy, shoot sinyo. Ngayon, ang New Moon Restaurant namin. Dahil sa fruit platter na gawa sa orange na ito, nakakuha ng maraming bagong customers. Pwede ba nating bilhin lahat ng oranges sa orchard nila? Lahat ba? Akala mo hindi ko naisip yun? Kakausap ko lang siya kanina. Tungkol dito. Pero sabi niya, pag aning prutas pagod daw. Aning anong dami, yun ang ibebenta. At hindi tumatanggap ng paunang order. Hindi tumatanggap ng paunang order. Di ba pwede tayong magdadala ng tao para mag-ani? Hindi rin. Sinabihan ko na siya tungkol diyan. Sabi niya hindi niya pinapayagan ng ibang tao na pumasok sa orchard niya. Natatakot siyang mabunyag ang kanyang lihim na pamamaraan. Bakit meron namang ganitong tao? Ito na siguro ang unang beses na nakita ko. Ganitong kakaibang magsasaka ng prutas. Naku, Naku. Ang buong orchard na tunapuno ng orange. Mga 7,000 hanggang 8,000 gin. Kung base sa presyo kada 21 gin. Mabubuo yan ng higit sa 100,000. Panalo na naman ako, Hindi lang yan. Matapos sa Eugene bottle na pagbabago. Ang aking pisikal na kondisyon, labas sa karaniwan. Ang isang basket ng mga dalandan na to, may daan-daang gin ang biga. Pero sa kamay ko, tila na siyang magaan na balahibo. Ako si Teiro. Uy pa. Sage, hintayin mo lang. Babalik ako agad. Ay, dumating na siya. Leafy, sa wakas nakabalik ka na. Sino ka? Ako si Zhao Shu, assistant ni Chu Xinyu, at taga-manage din ng New Moon Restaurant. Kamusta? Hetong ito, may 6,000 CNY. Basta gusto mong bilangin mo. Hindi na kailangan, ibigay mo lang sa tatay ko. Tito Cheng, yung mga dalandan ninyo. Benta nyo ng Japanese yens 20 bawat kalahating kilo. Grabe, sobra naman ang tinitingkod nyo. Bakit nandito si Huang Qiang? Walang hiya tong taong to. Panay puro kalokohan at pagnanakaw ang ginagawa. Dati nagnakaw siya ng isda. Nahuli siyang akto. Hinugasan nila ang palaisdaan gamit ang gamot ng magdamag. Wang Chao, ano ba yung kalokohan sinasabi mo? Magandang babae. Nagtatanim din kami ng dalandan. Bakit hindi mo kunin sa amin? Kukuha lang ako ng Japanese yens 8. Tito, alis na ako muna. Ay, dahan-dahan naman. Hoy, miss. Huwag kang alis. Pwede pa siguro pag-usapan ng presyo. Tito Chen, yung mga dalandan ninyo. Bakit nabebenta sa 20 bawat kilo? Sabihin mo naman ang sikreto. Umalis ka na. Hindi ka welcome dito. Hoy, parang kayo lang ba ang may-ari ng kalsadang to? Sasabihin ko sa'yo, ikaw, kahit mahina ka pa, huwag kang magyabang. Maniwala ka man o hindi sa palaisdaan ninyo. Ako na. Tama na. Huwag na kayong makipagtalo. Halika, umuwi na. Dahuang, hintay ka diyan. Ikaw. Pumasok. Usap. Boss, yung mga customer natin, kamakailan bumababa uli? Napupunta sila sa New Moon Restaurant ba? Pati si boss mapumunta na rin sa New Moon Restaurant. Si boss man itong mga nakaraang taon. Palaging kumakain sa Green Oasis Hotel. Hindi pa kailanman pumunta sa New Moon Restaurant. Paano? Pati siya umalis? Kailangan ko ng paliwanag. Hindi lang si boss ma. Pati sina Boss Lee at Boss Zhao napunta na rin sa New Moon Restaurant. Ano sinabi mo? Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nangyayari? Ewan ko, paano ko malalaman? Boss, hindi rin ako sigurado. Baka pwede kayong tumawag at magtanong? Walang kwenta. Anong magagawa mo sa akin? Oy, boss ma. Ilang araw ka di pumupunta. Kumakain tayo sa Green Oasis Hotel. Naku, miss na miss ko na nga. Hahaha. Ay, kumakain ako sa New Moon Restaurant. New Moon Restaurant? Gusto ko lang mag-ibang lasa kamakailan. Huwag muna tayo magpalabis. Dumating na ang orange fruit platter. Hoy. Ipadala mo agad ng tao sa New Moon Restaurant. Kumuha ka ng isang orange fruit platter para sa akin. Boss, marami naman tayong orange. Bakit pa tayo bibili sa New Moon Restaurant? Sabi, puntahan mo na, anong patumpik-tumpik pa?
Nilagay ba ng tubig sa ulo si Wensong? Bakit pa siya bibili mula sa kakompetensya? Tinutulong ang palagi ng kita nila. Ako na lang ang umako ng responsibilidad sa Green Oasis. Mas mabuti pa ako ng mamahala. Bilisan mo. Opo, boss. Boss, may sakit ba ang New Moon Restaurant? Isang fruit platter, ibinebenta nila ng 188 at kakalasan lang nilang itinaas ang presyo. Mga ilang piraso lang ng orange lang naman yon. Tingin ko nga, ang mga customer, hinahanap lang nila ang bago. Babalik din sila pagkatapos na ilang araw. Grabe, sobrang sarap pala nitong orange na to. Ha? Talaga ba? Tikman ko nga. Esat, Ang New Moon Restaurant. Saan ba sila kumukuha ng mga oranges? Hindi pa ako nakakakain. Ang ganito kalasam na oranges. Nga. Kung ang New Moon Restaurant ay may ganitong kalasam na oranges, sigurado makakaakit sila ng maaming mga opisyal, negosyante at big shot. Para sa kanila. Pakulo lang ang 188. Kahit 700 at 78 pa yan. Bayaan pa rin nila yan ng walang kisla. Boss, gusto niyo po ba na i-check ko ang pinagkukuhanan ng supply nila? Hahanapan ko ng paraan na ma-intercept natin ang lahat. Kung ang mga oranges na to ay sa Green Oasis lang may bebenta, pwedeng gamitin yan para mahina ang takbo ng New Moon Restaurant. Hihihi. Hindi ka naman pala tanga, ay. Six, gawin mo yan agad. Kung mag-fail ka, tanggal ka na sa posisyon mo. Opo, Boss Wu, pupunta na ako. Boss Xu, nandito po ulit kayo. Dahil sa mga oranges na to. In-cancel ko pa ang meeting sa company. Ngayon, kakain ako hanggang sa busog. Walang problema, Boss Xu. Sila po kayo sa loob. Saj, MRU, ano po ang gustong order nyo? una, magdala ng ilang platito ng orange, bilisan ninyo. Grabe, natutunaw na ako sa gutom. Huli kami kagabi, kaya hindi ako nabusog. Kailangan kong mag-take away ng ilang order ngayon. Ang weird nito. Kapag kinain ko lang itong orange, kaya ko na kumain ng buong ulam. Ganitong lasa nga. Choose ninyo New Moon, ilabas ninyo lahat ng mga specialty ng restaurant. Isa-isa ninyo na lang iserve sa akin. Pagkain ko ng orange na ito, bukas agad ang appetite ko. Ang anorexia ni Boss Xu. Parang gumaling ng dahil sa oranye na to. Sige, sabihan ko ang kusina. Para kay Boss Xu, magluto pang ilang signature dishes. Opo, choosing you. Boss Xu, hindi na kita istorbohin habang kumakain. Ok lang, relax ka lang. Gawin mo ang trabaho mo. Huwag mo akong alalahanin. Xu, ilang kilo pang oranye meron tayo sa kusina? Mga 150 kilo siguro. Dapat sapat na ang supli natin ngayon. Ganito, babalik muna ako sa bahay sandali. Sumama ka sa akin, pupuntahan natin si Li Fei. Siege. Kailangan kong malaman talaga, ano ang sikretong orange ni Li Fei? Baka talaga nakakagaling anorexia. Hoy, si new sister, anong nangyari? Li Fei, nasaan ka ngayon? Ha, nasa orchard ako. Kinukuha namin ng mga dalandan para sa inyo ngayon. Sige, pupunta ako ngayon ha, okay ba yon? May dadalhin akong kasama. Pwede siyang tumulong mag-ani. Opo, hinog na ngayon ang mga dalandan. Kahit papapasukin natin sila sa hardin para tumulong, hindi naman nila mapapansin ang kakaiba. Bukod pa rito, ilang libong kilo ang nasa plantation. Kahit may tumulong sila, ang pamilya namin ay mas mapapahinga naman. Sige, punta ka na. Ipapadala ko na ang address sa'yo. Shoot sinyo eh. Parang kinutukan tayo ng kagahanap. Alam mo ba kung kaninong kotse yan? Tingnan mo ang plate number nito. Parang kots yun ni Wang Chao, ang supervisor ng Green Oasis Hotel. Si Wu Wenchong na yan. Medyo malakas din ang galaw niya. Alam na niya na tinutukan tayo. At hinanap niya kung saan binebenta ang dalandan. Oy, MS Chu. Sabi ko, gusto mo ba paikotin ko muna siya ng ilang beses? Tapos ay shake off natin. Siguradong hindi nila matutunton. Wala nang panahon. Nandun na mismo ang address sa unahan. Ano gagawin natin ngayon? May alam ako na paraan. Hello, Li Fei. Gusto ko lang itanong. Sa baryo nyo, may iba pa bang nagtatanim ng dalandan? Bakit naman? Boss Chu Sinue, iniiwasan nyo ba kami kasi mahal ang presyo ng orange namin? Gusto na kayong lumipat sa ibang supplier? Hindi. Tinutunton kami. Baka may nagbabalak guluhin ang aming negosyo. May isang kulungan sa kanluran ng baryo. Ang may-ari, si Huang Qiang. Huang Uyang? Sige, alam ko na. Tapusin muna namin dito, saka pupunta kami sa inyo. Zaosha, sa kanluran ng baryo may 4 na taniman. Doon muna tayo pupunta. O Siege. Wang Chao, parang nadiskubre na tayo. Anong gagawin natin? Ano pa bang magagawa natin? Di, sandan na lang natin sila. Grabe naman. Ang asim naman, di ba kakaunti lang ang paglagay ko ng abono? Bakit naging ganito kasarap? Hindi, sobrang sama. Itong mga orange ngayong taon, kung di mabenta, ang aming Xiaoqi. Baka tumakbo at sumama sa iba. Hindi ba yun yung dating magandang dalaga? Ngayon dalawa sila. Ang swerte ko sa babae naman ay paparating. Mga dalawang magandang dalaga. Sino ba ang hinahanap ninyo? Binebenta ba yung oranye sa hardin ninyo? Bibili akong 200 kilong oranye. Pala,
Naparito kayo para bumili ng orange. Pero swak naman ito. Nagmamadali ako kasi ang mga dalanghita na to. Hinihintay ko pa kung mabebenta ba. Mabebenta, syempre mabebenta, ganito namin. Maghintay muna kayo, mga magandang dalaga. Akyat ako at anihin ko para sa inyo. Nasariwa, hehe. Medyo mukhang kuyaw yung tao ha. Pero mukhang tapat naman siya. Li Fei, sa tingin ko tapat tong tao na to. Hindi ba natin dapat gawin to? Huwag kang mag-alala sa konsensya. May tawag pa si Huang Qiang na. Lazy. Kilala siyang walang hiya sa baryo. Gumagawa ng lahat ng masama. Sige, gets ko na. Hindi ko inasahan na ganoon siya kasama. Hoy, mga dalaga. Halika, tikman ninyo. Ang tunay na malalaking dalanghita mula sa bukid. Hindi na kailangan ang mga dalanghita nyo. Bibiliin kong 15 yuan bawat gin. Kukunin ko ang 2,000 gin. Ito 200 yuan bilang kabayaran sa hirap. Umani ka na muna. Babalik kami mamaya para kunin. Kanina hindi ko narinig ng maayos. Magkano ba daw ang presyo kada gin? 15 yuan kada gin. Kung tingin mo mababa, pwede kong dagdagan. Pwede pa akong mag-offer ng dagdag. Hindi. Ayos na yan, ayos na. Aba, 15 yuan kada gin. Yayaman na ako, yung kayo pong dalawa. Magtrabaho na kayo muna, pupulot ako para sa inyo. Sige, magtatrabaho na muna kami. Ah. Huwag mo talagang ibenta sa iba ha. Pupunta ako para kunin mamaya. Huwag kang mag-alala, si Huang Qiang ay laging matapat sa salita. Sa ganitong presyo, tanga lang ang magbebenta sa iba. Hehe. Boss, sandali lang. Ako po ba yun? Siyempre, sino pa ba? Piemboy. Isa pang mayamang boss. Baka bibili rin ng kahel. Boss, may kailangan to ba kayo? Ako si Wang Chao, supervisor ng Green Oasis Hotel. Patanong ko lang sana. Yung mga kahel na binili kanina, galing ba sa inyo? Siyempre, ang mga kahel namin. Sikat na sikat sa lugar, sa mga kalapit na bayan. Wala nang pangalawa. Bibili din ba kayo? Magkano 1 kilo? 21. Ay, medyo mahal nga. Pero ang kalidad, hindi katulad ng mga tinda sa kalye, na maipapantay. Yung 2 magagandang babae kanina, nag-order sila ng 2,000 gin dito sa akin. Eto, nandito pa ang deposit. Binayaran mo na siya. Gaano pa karami ang may-ani mong orange? Makakapag-produce pa ako ng 3,000 gin. May 1,500 gin na handa. Kailangang ilang araw pa bago maging hinog. Sedge. 20 kada gin, bibilhin ko lahat. Bibilhin mo lahat. Ang swerte natin. Mukhang malaking mamimili to. Huwag ka munang magdiwang. Ipapaalam ko muna sa boss ko. Hello? Hello, boss, nahanap na ang mga orange. Medyo mahal ang presyo, 21 kada gin. May 3,000 gin na hinog. At may 1,500 gin pa na hindi pa hinog. Sigurado ka ba na sa kanila to? Kakakita ko lang mismo. Si Chusinyo ay nandiyan. Nag-reserve siya ng 2,000 gin ng orange. Kung sigurado na, ano ang susunod na gagawin? Kailangan ko pa ba yan ituro sa'yo? Pipilitin mong pirmahan niya agad ang kontrata. Unahin ang bayad, hahaha. Pagdating ng pinakamalaking boss, wala na silang magagawa. Hahaha. Si Chu Xinyu naka-reserve lang naman. Sino ang maagang nagbayad? Ang orange ay sa kanya. Sedge, boss. Ganito, yung mga orange sa basket mo. Balatan mo ng 2 para sa akin. Kung masarap, bibilhin ko lahat. Hindi pwede, yung mga orange na to. Mapait at maasim. Kung matikman niya, masisira na talaga ang dial. Bakit ka naman sobrang usisero? Hindi na ako magbebenta, umalis kayo. Kailangan ko pang pumunta ngayon sa 2 magagandang babae para mamitas ng orange. Naku, Saji, pirmahan na natin ang kontrata ngayon. Het ang 70,000 CNY. Pindutin mo lang. Wag nang pindutin. Nagtitiwala ako sa'yo. Ganito, kayo 2 umuwi na muna. Pagkatapos kong mamitas mamaya, ihahatid ko iyon sa hotel ninyo. Wang Chao. Ito ba yun yung sinasabi mong high quality na orange? Ha? Alam mo ba, itong walang kwentang orange na to, ginawang fruit platter. Ilang customers na ang nawala dahil doon? Ngayong araw lang. Ang Green Oasis Hotel namin, nakatanggap ng daan-daang reklamo. Hindi pwede, di ba? Tikman ko nga. Naku, Huang Qiang, gago ka. Hoy, sino yan? Huang Qiang, gayon din. Lumapit ka dito, gayon din. Tara, tikman mo mismo. Tinikman ko na. Kumain ka, itong mga orange. Galing, yan sa greenhouse mo. Galing talaga sa inyo. Lahat basura, kasi naman. Huang Guiyang, isang tanong lang. Sigurado ka ba na si Chu Xinyu talaga ang bumibili ng mga orange mo? Boss, hindi ko maintindihan kung anong ibig mong sabihin. Ang mga orange na to,
Akalain mong nakakahalaga ng 20? Nangangahas kang ipagbili ang ganitong kalukuhang paninda. Paalinlangin ang Green Oasis Hotel? May pinag-isipan ka ba? Boss, dapat marunong talaga tayo, maging patas. Ang mga orange na to, sabi ni Wang Chao, siya raw ang pumilit bumili. Hindi naman ako namimilit magbenta. Ay, Wang Chao, dapat may konsensya tayo. Ang mga orange na to, binubok pa yung iba, binigay ko na sa iyo. Binigay ko na nga, kung hindi dahil gusto kitang pasayahin. Hindi ko pa sana ibinenta sa iyo, 21 kada kilo ito. Kung ibebenta ko lang sa mga babae, baka 25 pa kada kilo ang makuha ko. Ewan ko sa'yo, go ka na sa 25 na lang. Gusto mo bang mamatay, ha? Tama na yan. Isang huling pagkakataon na lang kita bibigyan. Ibibigay mo lang sa akin ang impormasyon kung saan sila bumibili ng mga kahel ni Chutsinyu. Kay, papatawarin na kita sa lahat ng nakaraan. Sasabihin ko na, sa silangang bahagi ng lungsod, ang pamilya Li. Nag-lease din sila ng lupa sa bundo, para magtanim ng kahel din. Noong nakaraang araw, nakita kong may mga nagbebenta ng 21 kilo ng kahel sa bahay nila. Pamilya Li sa silangan. Sabi mo si Lifi. Tama. Ang pangalan ng ulunan ng pamilya ay Li Mingcheng. At ang anak niya ay si Lifi. Wang Chao, kilala mo ba siya? Opo boss, kakles ko po si Lifi. Lech, Bakit si Lifi ang nandito? Kaya pala yung mga ibinebenta niya sa palengke deti. Yung mga kahel na yan? Hahaha, kung kilala mo siya, bilisan mo ang pag-asikaso nito, at tapusin mo na yan para sa akin. Kung mapapabigo mo ulit ito, alis ka na sa posisyon mong supervisor, bumalik ka na sa probinsya at magpalakad ng baboy. Opo. dahil diniligan na ng Eugene bottle, siguradong magiging masarap din ang mga gulay at prutas na ito, katulad ng mga kahel. Ang sagana naman ng kasalukuyan. Hey boyfriend ko, Etsinyu, bakit ka biglang pumunta rito? tatawagin mo pa rin akong ete. Magandang araw po, tito, tita. Ako po si Kitsuni. Girlfriend ko siya ni Li Fei. At siya na po ang manager ng New Moon Restaurant. Ang ganda talaga ng mga babae sa lungsod. Kung hindi po sagabal sa inyo, tawagin niyo na lang akong Yuyu, tita. Sige po, tita. Yung pasaway na si Lifi, may girlfriend na pala. Hindi man lang ipinagkakaalam. Kung alam namin, nakahanda sana kami. Okay lang po, tita. Huwag niyo po akong maliitin, siya lang ay. Anong mali? Nga, haha. Tara, sa loob. Tara, sa loob. Haha. Kain ka ng marami, hindi maganda sa kalusugan ang pagkapayat para sa babae. Kumain din po kayo, tita. Assistant Zhao. Kumain ka rin, huwag magmahinhin. Mga simple lang itong pagkain sa probinsya. Sana'y magustuhan nyo. Tito, awagin nyo na lang akong Xiao Zhao. Sage. Ang sarap naman ng pagkain. May problema ba sa pagkain? Ang sarap ng gulay na to. Chutsinyu, ikman mo nga. Grabe, sobra namang sarap nito. Ang talaga ng mga taga-syudad. Hindi naman ito, simpleng ulam lang naman. Hoy, Normal lang naman. Sana'y sa matatabang putahe, gaya-gaya lang ngayon. Tikman nila ng simpleng lutong bayan para lang may bago. kain. Alam nyo, lahat tong gulay, pinakain gamit ang tubig ng Eugene bottle. Tinubigan namin. Paano hindi sasarap? Sage, Yuer, tikman mo nga. Lahat to gawang baryo lang. Wala kaming ginagamit na pestisidyo. Sige, tikman ko. Ang sarap talaga ang gulay na to. Hindi pa ako nakakakain. Ganitong kasarap na lutong baryo dati. Talaga namang masarap. Crispy, malambot, nakaka-refresh. May aftertaste pa. At may kakaibang bango na sariwa. Tatay, hi, ito ba'y gulay na tanim natin? Haha, naman. Tito, tita. Unang pagkikita natin ngayon. May dala po akong pulang sobre para sa inyo. Ayos. Ay naku, hindi pwede yan. Hindi tama, hindi ayon sa kaugalian. Isauli mo nga yan. Nga, hindi pwedeng tanggapin iyan. Bakit kami ang dapat maghanda ng pulang sobre para sa inyo? Kailangan naman Ako at ang tiyuhin mo ang maghahanda nito para sa'yo. Nga. Tiyo, iyahin, angapin nyo na, ha? Ito rin namang galing sa puso ni Chutsinyu. Tanggapin nyo na, mama, papa. Sige na nga. Ay, salamat. Halika, umupo kayo. Tiyo, tiyahin. Sa totoo lang nitong pagdating namin, higit pa sa pagbisita sa inyo, may isa pa akong hiling. Anak, ang sabi mo naman yan. Isang pamilya tayo, hindi dalawang pamilya. Ano bang kailangan mo? Sabihin mo lang, ako at ang tiyuhin mo. Gagawin namin ang lahat. Titiyakin naming matutulungan ka. Tama. Hahaha. Yuer, sabihin mo na kung ano yan. Ganito kasi, gusto kong kuhanin lahat ng mga oranges mula sa orchard. Sa dating presyo, payon lang. 20 yuan bawat kilo. Kasama rin ang mga gulay ng mga magsasaka. Handa akong bilhin 10 beses ng market price. 10 bises. Sa orchard lang na yan ng oranges. May nasa 7 o 8,000 kilo.
At itong mga gulay naman, sa isang araw, hindi bababa, sobra sa daan-daang kilo ang ani. Panalo na, panalo na. Anak, anong 10 beses at hindi 10 beses? Ha? Tayo naman pamilya lang. Sundin mo na lang ang presyo ng merkado. Nga, hindi naman pwedeng magpalugi ang anak namin, di ba? Magpapalugi? Alam ko naman na, ang New Moon Restaurant, ang isang fruit platter nila, nabenta pa nga ng 188. Magpapalugi, hindi pwedeng mangyari yan. Uy batang lalaki, huwag lang kain. Magsalita ka naman. Sa tingin ko tama ang mga magulang ko. Pero kung kailangan mag-supply sa restaurant ng ganoong dami, baka kailangan pa nating maghintay ng 1 buwan. Isang buwan? Sige, okay yon. Tito, tita. Huwag kayong mag-alala ng sobra. Kapag ako ang nagbigay ng presyo, hindi naman ako magpapalugi. Bukod pa rito, ang negosyo ni Lifei. Kakaumpisa pa lang. Bilang girlfriend niya, dapat naman akong sumuporta. Ang ating Leafy, swerte niya na may chutsinyo na ganito kabuting girlfriend. Swerte talaga siya. Chutsinyo at saka ang batang yon. Kung may nang api sa'yo, sabihin mo na kay Tito, tutuluyan kitang papatulan at babasagin ko ang mga binti niya. Ha? Tito, parang hindi ba tama yan? Ano nang mali roon? Ganyan na maganda ang dalaga, may mag-aapi pa sa'yo. Pag binasag ko pa ang mga binti niya, maliit pa yon. Siya o Fee, tama ba ang sabi ni Papa? May katwiran po siya. Hahaha. Hala, kain ka pa, huwag kang mahihiya. Anak, gusto mo pang magtagal dito. Sabi nga, hindi talaga kita kayang pakawalan. Tito, huwag kang mag-alala. Pagkatapos, babalik ako. Madalas nadadalaw sa inyo ni Tito. Sage, welcome ka palagi. Ah, nga, Shu. Punuin mo na ang pera mula sa kotse. Opo. Lifei, nandito ang 100,000 yuan, bilangin mo. Hala, bilangin mo na. Anak, hindi ba sobra to? Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakakita. Ang ganitong daming pera. Ha. Hindi na, nagtitiwala ako sa'yo. Bata, parang hindi pa nabubuhusan ng tubig ang orchard mo. Hindi naman, kakabuhos ko lang kanina. Yung iyon. Kuya Chusinyo hindi mo ba sinabi na tutulungan mo ako? Ngayon dapat tanong tawag mo sa akin? Yuyu. Sige na, mahal kong maliit na boyfriend. Kakauwi ko muna sa hotel, bush na ako. Kung nami-miss mo ako, tumawag ka lang. Buksan mo na ang navigation, punta ka na. Sa Jiangsao's number 1 beauty, Chusinyo. Maghiwalay? Walang problema. Mga bulok na magjowa yan. Ano naman sila ulit dumating? Bad luck. Bakit kayo nandito? Kasi nagta-travel lang kami palabas. Bimisita lang para magkumustahan ang mga deti naming classmates. Kung wala namang ibang kailangan. Sige, alis na muna ako. Hoy, hey, sandali lang. May kailangan kami. Lifia, alam mo naman na ako. Ngayon supervisor na ako sa Green Oasis Hotel. Kailangan ng hotel ng supply ng isang batch ng mga orange. Bilang mga dating kakles. Huwag natin ipasa sa iba ang prutas natin, di ba? Ikaw ang unang naisip ko. Sa'yo agad pumunta ang isip ko. Huwag kang mag-alala. Ang presyo na ibibigay ko, tiyak na mas mataas kaysa sa market. Papasukin kitang masaya. Magkano? Yung mga orange sa labas. Ngayon nasa 5 kada kilo na yan. Ganito, ang mga dalandan ninyo. Babayaran kon, 1 kada kilo. Kunin mo lahat ng prutas na mayembro ninyo. At ibigay sa akin, ayos ba? Ang magandang kita nito. Mas maganda kung mapunta sa ibang bukid. Hoy, Liffy, huminto ka dyan. Mukhang ang offbeat mo pala. Ay may pag-aalala pa rin sa akin. Liffy, si Wang Chao. Ay naglakbay ng malayo. Mula sa syudad papunta sa kumunoy nyo. Mapagbigay ang loob. Gusto kanyang tulungan na magbenta ng dalandan, tingnan mo siya. Anong klase ang ugali mo? Mabilis ka, agad ka. Mag-sorry kay Wang Chao. Tanga ka. Wang Chao, sinampal niya ako. Liffy. Ang mga dalandan ng New Moon Restaurant. Ay talagang sa inyo ba? Naman, anong problema? Ano yung amoy? Ang bango ng prutas, sobra. Wang Chao, ang laki naman ng mga dalandan. Ang pamilyar na amoy nito. Ito nga ang dalandan na galing sa New Moon Restaurant. Hoy, sandali, dahuwang. Liffy, kailangan mo ba talagang maging ganitong kuripot? Pareho naman kayong magkaklase, di ba? Kung wala, bibayaran ko na lang kayo. Sige, kayo na kumain. Ganito ang lasa. Ang sarap. Talaga ba? Tikman ko rin. Naku, hindi pa ako nakakakain ng ganitong sarap na orange. Wang Chao, tulungan niyo ako. Linby, ayusin mo yung aso nyo. Hauhang, tahimik ka. Wang Chao, umaatake sa akin yung mabahong aso na to. Patayin natin mamaya. Tapos ibenta natin sa dog meat place sa syudad. Saji, baby, ayon sa'yo. Patayin si Dahuwang. Sa lakas ni Dahuwang ngayon, kayang-kaya niyang harapin ang isang baboy ramo na 200 kilong biga.
Madali lang sa kanya. Kayo dalawang sumama. Hindi pa sapat para talunin siya. Hoy, 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 dahuwang, huwag kang magalit, huwag kang magalit. Bibigyan ka namin ng dagdag na ilang kilo ng orange mamaya. Orange. Ah, yung mga orange na kinakain nyo. Yun ang pagkain ng aso niya. Kaya normal lang na nag-aaway siya sa inyo. Leafy, may sakit ka ba? Ang sarap naman ng orange na iyon. Binigay mo pa sa aso. Ay, wala kaming magawa. Umihi siya sa mga orange na yun. Hindi na mabebenta. Ah, Leafy, binigay mo sa amin yung mga orange na pinaihi ng aso. Kuya Wang Chow, kailangang mag-lavage ako. Gawin natin to ganito. Sedge. Yung mga orange ninyo, kumuha kayo kung ilan man ang meron. Sasagutin ko lahat at tungkol sa presyo. Kung magkano ibibigay ng Hoshino Hotel, dadalhin ko double. So sila pala yung sumusubaybay kay Chu Xinyu. Siyempre, si Wang Chao at ang mga tao niya. Pero normal lang naman. Green Oasis at Hoshino. Ang top hotel sa Jiangzhou. Natural silang magkatunggali. Sa totoo lang. Sasabihin ko sa iyo ng diretso. Ang mga orange namin, kahit yung mga makikita mong, hindi pa hinog, lahat naka-reserve na para sa New Moon Restaurant. Ano? Putang ina, sa chusin nyo na yan. Hindi lang niya kami sinabihan, pinilit pa kaming bilhin ang orange ni Huang Qiang. Sa gayon, ginawang patay na rin ang aming likodang plano. Ganito na lang. Bigyan mo ako ng lead, isang lugar, kung saan makakabili ng ganitong class ng orange. Babayaran kita ng extra para sa tip. Walang kapareho ang ganitong orange. Isa lang to. Walang ibang branch. Maganda kasi ang lupa sa likod bundok namin. Sobrang angkop para magtanim ng orange. Sa ibang lugar, hindi ito possible. Na makakakita ka ng ganitong sarap na orange. At saka, ang mga orange namin ngayong taon, naka-reserve na para sa New Moon Restaurant. Sa susunod na taon. Sa susunod na taon? Ang mga orange ninyo, pwede ba kayong magbenta sa Green Oasis Hotel? Ay, hindi pwede. Ang mga orange namin sa hinaharap. Lalagi naming isusupply sa New Moon Restaurant. Kung gusto ninyong kumain, puntahan na lang ninyo sila at bumili. Huwag kayong manlate ng sobra. Ano naman kung ganyan? Dahuwang, paalisin ang mga bisita. Hoy, 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 hintayin mo yan ha. Ang negosyo ng prutas at gulay, medyo naging matatag na rin. Panahon na para mag-umpisa ng aquaculture. Gapo. Ah. Ako ang may-ari ng aquarium na ito. Ang pangalan ko, Huoin. Paano kita tatawagin? Li-Fei, tawagin mo lang akong Afei. Kamakailan balak kong bumili ng ilang fingerlings para magparami ng isda. Kuya, ikaw ba mismo ang gumawa ng fish pond at mag-alaga ng isda? Aitkin, may mererekomenda ka bang magandang klase ng fingerlings? Dahil tinawag mo akong Zhenzenje. Kaya naman kailangan kong isipin ng mabuti para sa'yo. Kung baguhan ka lang, eri-rekomenda kong bumili ka ng ilang fingerling ng Crucian carp o mga luya ng karpa. Madali naman palakihin ang mga ganitong isda. Tapos, medyo steady naman ang presyo sa market. Kahit may konting loss, ay hindi naman masyadong lalaki. Loss? Hindi yan mangyayari. Nasa akin kasi ang Eugene bottle, na sobrang espesyal pa, kahit pangkaraniwan pa ang isda, mabebenta ko pa rin ng sobrang mahal. Si Skin, ano yung pinakamurang maliliit na isda mo dito? Mas okay naman kung mga mabilis lumaki at madaming maaani. Mabilis lumaki, mataas ang yield. Meron. Halika tignan mo. Ang ganitong isda. Ang scientific name niya ay tilapia. O tilapia lang ang tawag dito. Sa loob ng 6 na buwan lang. Mabebenta na yan at konti ang tinik. Plus, masarap ang lasa ng karne. Pero sensitive sa temperatura. At may isa pa. Ang ganitong isda. Sobrang tibay kasi makalaban. Bumubuhay pa kahit marumi ang tubig. Kaya medyo pangit ang reputation niya. Kung marumi ang tubig, mababaho ng lupa ang laman ng isda. Kaya hindi ko yan gaanong inirekomenda. Ito na. Bro, sure ka diyan? Isipin mo muna ng maigi ah. Si Skin, alam kong tunay mo akong pinoprotektahan. Pero may sariling plano ako. Kaya huwag kang mag-alala. Gaano kalaki naman ang iyong palaisdaan? Siguro mga 5 mo lang yata. Hindi na maliit yang laki na yan. Kung bibilangin natin na 3,000 tilapia kada mo, mga kailangan mo mga 15,000 kabuuan. Sasabihin nating 0.20 kada isda. Kaya abot sa 3,000 pesos lahat-lahat. Uy, bayaran mo na lang. Hindi ka ba magbibigyan ng diskwento? Hindi na kailangan, nagtitiwala ako kay Ed Hukin. Alam kong taos puso siya, na inirekomenda niya ako. Sige, ganun ba? Bibilangin ko rin si Ete Quinn. Magbibigay pa ako ng dagdag na 1,000 isda. Salamat po, boss. Sasabihin ko sa'yo, master, yung CCT na yan, kailangang mabitan ng buong sakop ng palaisdaan, para masakop talaga lahat. Huwag kang mag-alala, boss. Mga 10 taon na akong nasa trabahong ito. Garantisado, walang problema. Pag meron na yung kamera na yan, kahit si Huang Erlay na pilyong tao, hindi na makakapasok maghasik ng gulo. Ang kamera ang magiging ebidensya. Boss, nailagay na namin lahat ng fingerlings. Salamat sa inyo, pagod na kayo. Tama. May munting pasalubong lang ito. Salamat po, boss. Maraming salamat. Walang anuman, ingat ka. Ayon sa sitwasyon ng batch ng mga sisiw ng isda, para lumaki ng ganap hanggang maaring may benta. Kakailanganin ng 1 buwang siklo,
Hindi ba sobra yan kahaba? Maliit pa. Wow! Crab, Kakapasok lang nito kanina. Kasing kapal lang ng maliit na daliri. Ngayon 3 daliri na ang laki. Uy, umunlad na. Umunlad na. Umunlad na. Umunlad na. Umunlad na. Kumain ng gulay. Ang sarap. Malutong, malambot, at banayad na tamis. At may kaaya-ayang banayad na bango. Kahit simpleng ginisang gulay lang. Sobrang masarap pa rin. Ang stock ng aming mga orange. Ubos na. Kung wala kaming bagong kapalit, maaari nang mawala ang mga regular na customer. Buti na lang hindi nasayang ang isang buwang paghihintay. Ah, Leafy. Ano sa tingin mo ang ulam na to? Anong dapat presyo nito? Ang orange platter, presyo niya ay 188 yuan bawat plato. Kaya ang presyo natin, hindi pwedeng mas mababa pa rito. Iminumungkahi kong 278 yuan bawat plato. 278 ba? Hindi ba sobra na ang presyo na yan? Hindi naman, ito kasi New Moon Restaurant. Talagang, isa sa nangungunang malaking restaurant sa Jiangzhou. Yung mga kumakain dito, kadalasan ay mga mayayaman at kilalang tao. Ang inuuna nila ay ang kalidad at lasa ng pagkain, hindi muna ang presyo. At sigurado ako, sa buong Jiangzhou, maliban sa New Moon Restaurant, hindi ka na makakahanap ng ganitong kasarap na gulay. Saya. Zushu, pakibago ang menu. Ilagay mo na dun, stir-fried seasonal veggies 278 bawat platito. At para sa mga bagong customer, basta bumili ng 3,000 CNY, libre ang isang platito. Sige po, ayusin ko na. Kuya Wang Chow, bakit ka papunta dito sa New Moon Restaurant kumain ngayon? Hindi ba magkaaway naman kayo ng Green Oasis Hotel? Ano ang alam mo? Ito ang tinatawag na kilalanin ang kalaban, para laging panalo. Bukod pa rito, narinig ko, na nitong mga nakarang araw, ang mga orange na New Moon Restaurant, nagsimulang limitado na ang dami. Pakiramdam ko, papalapit na ang season ng orange. Maubos na yata ang stock nila. Pag-abuti ng ilang araw, kapag naubos na ang mga orange na New Moon Restaurant, lahat to dahil sa mga orange. Ang mga kumakain sa New Moon Restaurant, kailangan naman kumain sa Green Oasis Hotel. Tignan nyo lang. Waiter! Waiter, nasaan kayo? Sir, ma'am, kamusta po kayo? Ito po ang menu ng aming lugar. Paki-order na po kayo. Isang serving ng ginisang gulay. Mura ba? 278 ninyo yan? Tingnan ko nga. Sa Green Oasis Hotel naman, isang serving ng ginisang gulay. 68 lang yan, halos 300 na ang kinikita nila sa isang linggo. Waiter, sigurado kayo na. Hindi mali yung presyo. Ganito kasi, ito po ang bagong putahe namin. Gamit po namin ay organic na gulay. Kayo sa New Moon Restaurant. Nabaliw na ba kayo sa pera? Kayo sa New Moon Restaurant. Nabaliw na ba kayo sa pera? Ha! Tama yan. Tara, tanawin ninyo, tingnan ninyo. Tingnan nyo, isang serving ng ginisang gulay. 278 ang binebenta nila, inaakala nila na. Ganyan lang kami tulad ng mga baboy? Sir, pakinggan niyo po. Ano ang papakinggan ko? Nakadaang-daang hanggang 1,000 piso ang mga putahe nila. Hindi yan bago sa amin. Isang piraso lang ng tuyong dahon ng gulay. Pila? 278 mo, yan. Halata namang panlilin lang ko ah. Isang putahe ng stir-fried na gulay. 278? Baliw na ba yan? May pera man kami. Hindi naman kami tanga. Nga sino pa ba kakain nito? Saji, alis na kami. Sa presyo na yan, mas pipiliin ko pang pumunta sa katapat na Green Oasis Hotel. Hintayin niyo ako. Anong nangyayari? Supervisor Zhao, may mga customer na nagrereklamo na masyadong mahal ang presyo ng plain stir-fried veg. Kaya lahat lumipat na sa katapat, sa Green Oasis Hotel. Ha? Ano? Sa iyo too. Salamat, boss. Salamat, boss. Magaling kayong dalawa. Esan, Hindi ba't medyo hindi tama yan? Wala namang problema, wala namang nakakakita. Pasensya na, pasensya na. Wala akong nakita. Tigil diyan. Anong problema? Ganito kasi, kung meron kaming isang stir-fried veg na 278, ibaba yun. Hindi na siyahan ang mga customer? Marami ang nagsasabing sobra ang presyo. Kaya ngayong lumipat na sila lahat sa kabilang banda. Sa Green Oasis Hotel. Ha? Anong sabi ninyo? Pumunta ang mga guests sa Green Oasis. Ibig sabihin, maraming customer ay hindi pa nga nakatikim. Tama. Kaya pala, kung nalasa sana nila tong putahe, hindi sila magreklamo na mahal. May gumugulo sa tingin ko. May isa pa. Na kanina ko, sa lobby ng restaurant, nakita si Wang Chow, supervisor ng Green Oasis, kasama ang kadete niya. Li Fei, ano na ang gagawin natin? Okay lang, andito ako. Hindi mababagsak ang New Moon Restaurant. Yung nangyayari sa bahay recently. Si Chu Xinyu, putangina. Hintayin mo to, babayaran kita. Bayaw. Bayaw. Walang kwenta ka. May lakas pa ng lumapit sa akin? Kung hindi lang dahil sa ate mo, matagal ka nang pinapalis dito. Bayaw, nagdadala ako ng magandang balita. Ilang beses ko na bang sinabi, pag nasa opisina, tawagin mo akong boss. Yung hagit ko sa bahay, naghahabol na ng divorce. Bawal ko siyang bigyan ng dahilan. Opo, Boss Wu, tama po kayo.
Ako po yung mali. Ano ang balita? Kuya, MR may pagkakataon na tayo. Ha? Anong pagkakataon naman? Yung si Chutsin yung nagpakasawa, isang putehe ng stir-fried veggies, binebenta ng 200 at 78. Karamihan ng mga mamahaling bisita ngayon. Babalik na kumain sa atin sa Green Oasis. Ano? Isang serving ng gulay, 200 at 78? Grabe, ang tapang naman ni Chu Sinyoy. Hindi ba niya minamasdan na parang nagtutulak na malaking problema sa sarili? Parang binato niya ang kanyang sariling paa, di ba? So sa tingin ko pwede natin. Samantalahin to na pagkakataon. Para may balik ang patrons natin. Ayos, may utak ka pala. Oh, ganito, ikaw ngayon. Maglabas ka ng announcement. Lahat ng mga dadating kumain sa Green Oasis Hotel. Sa bawat mesa, bibigyan natin ng libre. Isang espesyal na gulay na putahe. Libre? Ako ba ang magbabayad? Dumating siya sa bar. Alam naman ng kahit sino kung sino pipiliin, di ba? Sech po, MR O, class rep. Dagdag pa. Pinapayagan ng hotel natin na magdala ang mga customer ng sariling fruit platters. Sa ganitong paan, New Moon Restaurant, ang tanging kalamangan. Wala na ba? Opo, Ginong Wu, alis na po ako ngayon. Hahaha. Ginoong Wu, anong gagawin natin? Green Oasis Hotel. May ginawa silang promo kontra sa atin. Mas kaunti na ang mga customer kumpara dati. Halos kalahati na. Baka dapat magbigay na rin tayo ng libreng stir-fried vegetables. Magandang ideya. Sobrang ganda ng ideya. Daw, huwag ka nang magsa, little brother. Tulungan mo na ang ete, mag-isip kang solusyon. Kung ngayon libre natin ipamimigay, ibebenta pa ba natin yung produkto? Panandaliang lunas na nakakasama, mas mapapahamak tayo kaysa makikinabang. Ang gagawin natin ngayon, ay ipromote natin ang ulam na ito. Ipapakilala natin ito sa mga tao. Shun, ayon sa spending level ng mga miyembro natin, walang hindi mag-order ng stir-fried vegetables. Ano ba talaga ang nangyayari? Pag naisip ko yan, naiirita talaga ako. Sisi ko kay Wang Chao. Nag-hair siya ng mga goons. At umuwesto sila sa harap ng hotel natin. Sinasabi nila na sinumang umorder ng 200 at 78 na plate ng stir-fried vegetables ay siya raw ang pinakamalaking tanga sa buong mundo. Ang nakakainis, mamatay ka na lang sa gali. Uy, huwag muna magalit. Pwede tayong mag-set up ng mesa sa pinto. Kunin na lang ng sample, tapos na. Kayong dalawa, kakain ba kayo? May kailangan? Wala naman. Gusto ko lang kayong palalahanan. Ang resto na to, manloloko. Manloloko? Ha? Miss, hindi mo alam yan. Ang isang serving ng seasonal greens. Ibinebenta sa inyo ng 200 at 78. Ano pa ba yan kung hindi manloloko? Hindi naniniwala. Hoy, tanungin nyo sila. Mapapatunayan ko, tama siya. Tinuturing nila ang mga customer na parang baboy. Sabi ko lang, mas mabuti pang pumunta kayo sa kabila, sa Green Oasis. Narinig kong may promo sila ngayon. Bawat mesa, binibigyan nila ng isang serving ng seasonal greens. At hindi nila nililimitahan ang customers. Pwede pa raw magdala ng sariling fruit platter. Mahal, punta tayo sa Green Oasis. Sag ayos, susunod ako sa'yo. Huang Qiang, ano ginagawa mo? Leafy, bakit ka nandito? Miss. Mukha kang medyo pamilyar, ha? Ito siya yung sinasabi ko sa'yo. Siya yung kilabot na walang hiya sa baryo namin. Leafy, di ba naman palagi kang tahimik na nagsasalita na masama tungkol sa akin? Sinasabi mo ba na masama ako? Sa buong paligid, sino ba ang hindi alam na kilala ka bilang isang walang hiya? Oy, ikaw, may sakit-sakitan ka. Nagtatawa ka ba tungkol kay Leafy? Ha? Alis ka na, huwag mo akong pilitin na sampalin ka. Ako. Bakit ibang-iba na si Leafy ngayon? Hindi na siya pareho dati. Bahala na. Hindi ako mag-aaway sa'yo. At saka kami, nakatayo lang sa labas, sa parking lang. Hindi kami nasa loob ng New Moon Restaurant. Ano ngayon? Ha? Gusto mo kaming paalisin? Ikaw. Halika, halika, halika. Li Fei, huwag mong ugaliin ang mga ganyang lesenggo. O Sej, susunod ako sa'yo. Zhao Shu, sabihin mo sa kusina, na igisa na yung stir-fried vegetables, at maglagay ng mesa sa labas. Chutsin Yu, ayusin ko na agad. Anong bango yan? Huang Qiang, ang bango ng ulam na to. Ano kaya ang niluto nila? Grabe, sobrang bango. Tara, tikman nyo muna. Tingnan nyo muna. Yung original price ay 178 para sa stir-fried vegetables. Ngayon libre, malaking taas test. Sandali. Huwag muna kayong kumain. Mura, hindi laging mabuti. Safe ba talaga yung libreng-libre? Baka may nakatagong trap sa loob, di ba? Subukan ko na lang. Boss Xu, ano po ang nagdala sa inyo dito? Bakit? Hindi ba ako welcome dito? Welcome po, welcome. Sobrang welcome. Hindi ba kayo yung negosyante ng gamot na bumili ng Wild Ginseng ko dati? Ikaw, kabayan. Parang nagkita tayo dati.
Marami pong nakakalimutan ang isang boss. Dumalaw po kayo sa bakuran ko at bumili ng isang Will ginseng. Naalala niyo pa ba po? Naalala ko na. Ang bango naman ng pagkain dito. Pwede ko po bang tikman? Siyempre, Boss Yu. Sila po muna. Boss Yu, hindi po ba niya gusto ang ulam? Hindi. Napakabagay na bagay sa panlasa ko. Hindi pa ako nakakain. Ang ganitong kasarap na ginisang gulay. Boss Chu, ipaprepare nyo na sa akin. Ang isang private dining room. Magpadala pa ng 2 serving nito. Ang sarap kumain ngayon. Sige po, walang problema, Boss Yu. Shu, i-accommodate mo si Boss Yu. Magpareserba ang privadong kwarto. Boss Yu, pasok po kayo. Grabe, ang sarap nito. Ito ang pinakamasarap na ginisang gulay. Malutong et presko. May tamis at mabangong aftertaste. Sobrang sarap. Boss, isang order para sa akin. Hey, isa rin para sa akin. Ako rin, isa din. Ako rin, isa rin. Halika, lahat pumasok na. Halika na, pumasok na kayo. Huwang Kiang. Ayos na, tigilan na. Bakit ang pangit ng lasa ng gulay na to? Ha? Tikman ko. Hindi ba ito simpleng pinakuluang gulay lang? Walang mantika, walang dagdag na lasa. Ang pangit talaga. Murang-mura, pero walang kalidad. Lalo na't libre pa naman ito. Hindi rin ito ganoon kaganda. Ang bango naman ng amoy. Ang amoy na to parang galing sa restaurant sa kabila. Tara, mahal, punta tayo sa kabilang kumain. Sag, tara. Oh, halika. Ang special na gulay na ito. Bakit marami pang natira? Nasaan ang mga customer? Katatapos lang may nagreklamo. Sabi nila, yung espesyal na gulay, sobrang Sobrang malasang lasa, at lahat sila tumakbo papunta sa kabilang banda. New Moon Restaurant. Ano? Ano naman ginagawa ng New Moon Restaurant ngayon? Anong kalokohan na naman yan? Isang serving ng ginisang gulay. 300, nagtatakang 200 at 78, sobrang mahal. Pero amoy masarap naman. Hala, tikman natin. Grabe, ang sarap naman nito. Kung ikukumpara sa ginisang gulay ng New Moon Restaurant. Yung espesyal naming gulay sa Green Oasis Hotel. Parang pagkain ng baboy na lang. Waiter, bigyan kami ng isa pa. Ng ginisang gulay. Halika. Sabi ninyo sa akin, bakit ang New Moon Restaurant, isang serving na 200 at 78 ng ginisang gulay, mas patok pa kaysa sa libre nating pagkain? Ha? Boss, ang mga yon namang mga tanga. Hindi nila alam anong pinagdadaanan. Ayun, yung libre nating espesyal na gulay, hindi nila kinain. Kundi nagmadali pa silang pumunta sa New Moon Restaurant para kumain ng ginisang gulay na 200 at 78 kada serving. Sa tingin ko ikaw pa ang nawawala sa sarili. Akala mo ba lahat tanga lang kagaya mo? Ha? Boss, tama ang sinasabi ninyo. Pumunta ka sa New Moon Restaurant at bumili ka ng isang order. Ako? Kung sinabihan kang pumunta ka na. Huwag kang magpaligoy-ligoy. Mabilisan mo. Sige, pupunta ako. Hindi ko kailangang magtaka kung bakit sa New Moon Restaurant ay sobrang bilis ng bentahan. Iba talaga ang lasa. Tikman ko to. Ang ginisang gulay na to ay grabe ang sarap. Unang beses ko pa lang na makakain ng gulay na ganito kasarap. Alam ba ninyo kung kanino nila ito binibili? Oh, alam ko yan. Kay Leafy sila bumibili. Kamakailan, madalas kong nakikita. Ang mga delivery truck ng kusina ng New Moon Restaurant, napapunta at pabalik. Sa taniman nila, siguradong itong mga gulay ay mula sa supply ng pamilya ni Leafy. Si Li Fei at ang pamilya niya naman. Kung di ko nagkakamali, ang mga dalandan sa New Moon Restaurant ay galing din sa kanila. Potsa, si Leafy na naman. Lagi niyang sinisira ang mga plano ko. Manager Wang, kung tama ang pagkaalala ko, itong si Li Fei ay dating kaklase mo sa kolehiyo, di ba? Opo, boss. Hay naku. May paraan ka ba? Pahihikayatin mo ba sila na ang mga gulay nila ibigay na lang sa atin ng Green Oasis Hotel? Tungkol naman sa presyo, ay ang kaya kong ayusin. Double ng binibigay ng New Moon Restaurant. Wala yan, boss. Si Leafy ngayon, kasama na ng New Moon Restaurant. Parang magkakabit na kulambo, isang interes. Kahit ganitong liit na bagay, hindi nila kayang ayusin. Ano pa ang silbi mo sa amin? Ikaw na supervisor, mas mabuting huwag ka na. Boss, huwag po kayo magagalit muna. May isa akong paraan. Anong paraan? Nakalimutan niyo ba kung paano yumaman ang Green Oasis? Hindi naman, syempre dahil sa seafood. Alam nyo, noon ang Green Oasis, maliit na seafood stall lang. At dahil sa aking pagtatrabaho ng todo, naabot namin ang ganitong laki. Hahaha, boss. Bakit hindi natin gamitin ang sariling lakas at mag-focus sa mga lutuing dagat at ilaw? Dapat ninyong tandaan, tayo sa Jiangzhou, hindi nawawala ang isda sa bawat kain. Kung makakagawa tayo gaya ng New Moon Restaurant, na maglabas ng sarili nating signature na puti, huwag kang mag-alala, hindi mawawala ang mga customer. Ikwento mo ang ideya mo. Boss, sa atin sa Jiangzhou kamakailan sa market ng isda,
May pumapasok na bagong mamahaling pagkain na isda, ang pangalan niya. Wang Buliao Fish. Dahil napakamahal, hindi pa rin ito na ipapromote. Kaya inisip ko, kung ang Green Oasis Hotel natin ay gagamitin ang Wang Buliao Fish bilang ating signature dish, lemem, sigurado akong makahatak ito, ang mga foodies, at babalik sila sa atin sa Green Oasis. Kaya kailangan tayong kumilos muna. I-monopolize natin ang Wang Buliao Fish para tuluyan nang mawala ang pagkakataon. Ang New Moon Restaurant na makipagkompetensya sa atin. Ang utak mo naman, mabilis naman mag-isip ay. Salamat sa papuri, boss. Ano pa hinihintay mo? Punta ka na at asikasuhin yan. Chutsinyu at chutsinyu. Balang araw, gagawin kitang ibon sa hawla ko. Hahaha. Yue, salamat at sinundo mo ako pauwi. Walang anuman. Siya pa nga ako ang dapat magpasalamat. Malaki ang naitulong mo sa akin. Kung wala ang ginisang gulay mong iyon, baka lutang na ang New Moon Restaurant namin. At dinakip kaming Green Oasis. Kaya ibig mong sabihin, dapat ba may ipakita? Bunso, para kang natutong magloko na. Hindi naman. Ehem. Naku, bakit kayo nandito? Anak, nalilito ka ba? Dito kami nakatira. Kung hindi ako dito, nasaan pa ako? Kumusta po, uncle at auntie? Ay, haha. Sabi ko na, tingnan mo itong sasakyan. Bakit parang pamilyar? MMAMM. Chutsinyu, bakit hindi mo sinabi na darating ka? Kumain ka na ba? Halika, pasok ka muna, umupo. Choosing you basi sa New Moon Restaurant. Kaya nitong pagkakataon sinadya niyang maglaan ng oras para isundo ako pabalik. Ganun ba? O nga. Sige, uncle at auntie. Uwi na ako muna. Dahan-dahan lang. Ako. Tara na. Sige na, punta ka na. Wow, ilang araw lang to. Ganun na siya kalaki. Tapos sa loob ng ilang araw pa, pwede naman ibenta sa palengke. Di ba? Hoy, Yue, bakit may oras ka tumawag sa akin? Miss mo na ako. Li Fei, may malalang problema. Anong nangyari? Yue, ano yan? Ewan ko ba ngayon? Walang tao sa restaurant ngayon. Hindi dapat ganun. Ang Green Oasis, di namin alam mula saan. Nagpasok silang isang mahal na isda. Tawag nila Wang Buliao. Ngayon lahat ng matagal na customer namin sa New Moon, lumipat na sa Green Oasis. At nagpunta pa ako. Tinanong ko din sa mga supplier ng isda. Sinasabi nila ang Green Oasis, kinokontrol nila ang supplying isdang yan. Wala kaming chance na makasabay. Di pwedeng palitan. Ay, Yue, wag kang mag-alala. Una, puntahan muna natin at tingnan. Sige. Kuya Chow, ikaw talaga ang may paraan. Tama ka. Gusto lang ng mga customer ng bago. Ano nang malalabas sa isang taga-baryo na tulad ni Li Fei? Anong putahe ang kaya niyang gawin? Magsimulang tikman lang, iiyak pa ako. Lifi, makipaglaban sa akin. Masyado ka pang berde. Sa mga Wang Buliao Fish na to. Tingnan natin kung paano ka makakapanalo. Hala, si Lifi na ba to? Lumang kakles ko pa. Grabe, ang mahirap na si Lifi. Nakadate na pala sa numero 1 maganda sa Jiangshao. Sa Chusinu. Ano, hindi ako welcome? Hoy, ano yan? Nagpapatakbo kami ng hotel. Ang dumalaw dito, customer namin. Pero mataas ang level ng Green Oasis namin. Hindi kami nag-serve ng mga basurang galing sa probinsya. Ano ba yan ibig sabihin mo? Hinampas mo ko? Subukan mong hawakan siya. Si Lifi, sa teritoryo ko. Hinampas ang babaeng akin. Pasensya na, abala ako sa basurang to. Nakalimutan na kita. Aray, Fei, anong gagawin natin? okay lang yan. Kahit pagsamahin lahat, hindi sila makakapantay sa akin. Dahil sa Eugene Bottle, ang pangangatawan ko ay sobrang lakas na, malayo pa sa karaniwang tao. Ano ba ang mga security guard na yan? Wala yan. TSS. Bilisan nyo, gawan nyo yan. Balin nyo ang binti niya. Hoy, tigil na lahat. Anong meron? Boss, mukhang naghahanap ng gulo itong lalaki kasi maganda ang takbo ng negosyo namin sa Green Oasis Hotel. Kakagawin ko lang. Papapagalitan siya ng security. Ikaw ba si Li Fei? Ako nga. Grabe, si Chutsinyu. Bakit parang lalo siyang gumaganda? Mas maganda siya kaysa sa tigre namin sa bahay. Sobra siyang maganda. Chutsinyu, ang tagal nating hindi nakita. Pasensya na, Wu Wensong. Hindi tayo close. Haha, nga. Noon, para tanggihan ako ni Chutsinyu, itinatag niya ang New Moon Restaurant. Pero teka, babae pa rin siya. Babae rin talaga. Tingnan nyo, ang New Moon ninyo ngayon. Walang pumupunta. Samantalang sa amin sa Green Oasis Hotel, punong-puno. Ahahaha. Kung gusto mo, iwan ko na ang asawa ko. Ay di-divorce ko siya.
Ang Green Oasis namin. Ang New Moon ninyo. Magpa-partner tayo. Gagawin nating ang Jiangshou City. Ang pinakamalaking restaurant group. Kay ba yan? Hindi. Hayaan niyong magpakilala ako. Ako si Li Fei, kasintahan ngayon ni Chu Xinyu. Ngayon pumunta ako sa inyo sa Green Oasis Hotel para magdeklara ng digmaan. Simula bukas, wala nang bisita ang makakapasok sa inyo sa Green Oasis Hotel. Hahaha. Challenge na to na medyo palihim. Haha. Sex na, Derek Hu. Aminin ko. Talo ako. Li Fei, noong school tayo. Hindi kita naisip na ganito kapaprangka. Li Fei, haha. Hahaha. Buti na lang naghiwalay na kami noon. Kasi kung sumama ako sa'yo na mahirap at probinsyano, at mahilig pa magyabang, anong klaseng hirap ang abutin ko? Ikaw, Hayaan mo silang tumawa sa akin. Bukas hindi na kayo makakatingin ng ganoon. Oy kayo. Kailan kayo nagkaroon ng gana magtrabaho? Kulang kayo ng tagawalis sa Green Oasis Hotel. Welcome kayo anytime. Hahaha. FA, anong gagawin natin ngayon? Sobrang lakas talaga ang Wangbuliao Fish ng Green Oasis. Sobra siyang tumatagos. Ang mga dati naming loyal na kliyente ang New Moon. Pumunta na kay Boss Uyan at yumakap sa Green Oasis. Bukod sa isang maliit na taniman ng prutas namin, mayroon din kaming malaking palaisdaan. Ano yan? May Wangbuliao Fish ang Green Oasis. At may sarili rin kaming Divine Fish. Divine Fish? Ginoong Li Fei, sigurado ka ba na ito ay divine fish? Hindi ba ito ordinaryong tilapia lang? Zushu, sigurado ka ba? Chu Xinyu, sigurado akong sigurado. Ito nga ang tilapia. Pagdating sa lambot ng laman, hindi ito kasing lambot ng bass. Karaniwang isda lang to. Naku. Shu, huwag kang mag-alala. Kailan pa ba kita niloloko? Sabihin mo sa kusina na iproseso nila, malalaman mo rin. Sige. Zushu, sabihan mo ang staff na i-prepare ang mga isda na to. CG, iutos ko agad. Ang bango naman ng amoy ng isda. Talaga bang gawa to sa tilapia? Ang sarap tingnan, nakakagutom. Ang tilapia na to kakaunti ang tinik at maraming laman. Ang laman ay sobrang lambot. Pero karaniwan, may medyo earth-high na amoy. At mataas ang requirement sa kalidad ng tubig. Pero ang isdang ito ngayon, wala talagang amoy na baho, kundi may espesyal na bango na parang sariwa. Sa aking palaisdaan, may natural na bukal. Ang mga isda, uminom at lumaki sa tubig bukal. Kumakain din sila ng mga lumilipad na insekto. At sa maliliit na isda at hipon sa tubig, kaya wala silang amoy lupa. Yung Wangbuliao Fish ng Green Oasis. Bakit wala siyang amoy lupa? May bahagyang bango pa ng prutas. Dahil madalas tumatalon itong isdang ito palabas ng tubig. Kumakain siya ng isang ligaw na bunga na tinatawag na windmill fruit. Doon nagmumula ang amoy. Sa totoo lang, ordinaryong isda lang siya. Kung sasabihin na dahil ito sa Eugene bottle, hindi sila maniniwala, sigurado. Sige, magbiro-biro na lang tayo ng maliit na kasinungalingan. Huwag kayong nakatingin lang, tikman nyo na. Sige. Masarap. Malambot at medyo malutong ang laman ng isda. Talaga bang gawa ito sa tilapia? Ang tilapia na ito, walang bakas ng amoy lupa. Sa halip may kakaibang bangong prutas. Isang isda na ramdam mo pa ang 10-10 uring prutas. Sa komplikadong aroma. Ang hindi ka panipaniwala. Li Fei, paano mo nagawa yan? Ay naku, basta inaalagaan ko lang ng paunti-unti. Talo natin ang Green Oasis. Chu Xinyu, kapag meron tayong divine fish, tiyak na matalo natin ang Green Oasis. Tingnan mo ang punong-puno ng tao. Ang sahod natin baka doblehin. Ano itong amoy? Ang bango naman. Ang bango talaga. May bagong putehe na ba ulit ang Green Oasis Hotel? Hindi yara. Parang nanggagalaw mula sa kabila. Ang bango naman nito. Hindi pwede, kailangang tignan ko. Sama ako. Hoy, hindi yan. Oy kuya, hindi yan. Hindi pa nababayaran. Huwag kayong alis. Wang Chao, Boss. anong nangyayari rito? Ako po, boss. Ewan ko rin po. Bigla na lang tumakbo ang mga tao. Anong bango yun naman? Ang hotel natin. May bagong putahe ba ulit? Parang wala naman. Uy, boss. Parang galing doon ang amoy. Tama, yung mga to. Parang papunta sa New Moon Restaurant. Baka may bagong putahe na naman ang New Moon? Tara, kuha tayo ng ilan. Lakad tayo doon. Tingnan natin kung anong nangyayari. Opo, boss. Anong level ito? Tumayo ka sa unahan. Hoy, Wag magmadali. Bawat isa may pagkakataon tikman ang Divine Fish. Halika. Tara. Parang yung bango nang gagaling nga sa pinggan ng Divine Fish. Anong divine fish? Di ba tong ordinaryong tilapia lang? Nasa pond namin yan, madami pa. Sigurado ka? Sigurado. 50 taon na akong nagpapalahi ng isda. Ito talaga ay ordinaryong tilapia.
Hindi ba niloloko lang nila tayo? Ay, ikaw na naman Liffy. Hindi ka man lang tatalo sa amin na mula Green Oasis. Gayon naman nag-scam ka na ba? Hindi naman ako nagsasabing. Bakit kayo palaging sumisikat dito? Ay, kayo na naman. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Wala kaming ibang gusto. Kumain lang kami ng isda. Anong gayon? Hindi ba welcome? Ha? Haha. Sige kumain kayo, pero mag-lean muna. Lahat, tingnan ninyo ng mabuti. Ang tinatawag nilang divine fish ay tilapia lang talaga. Huwag kayong magpalin lang. Ay talagang ang tilapia yan. Pinalitan ng pangalan, tapos ibinebenta ng mahal. Ang kapal ng mukha nila. Isang tilapia. Ibinebenta nila sa inyo ng 888. Ha? Hindi ba ito pananakaw? Sinasabi ko sa inyo, ang New Moon Restaurant ay tinuturing nilang tanga ang mga customer namin. Ay. Sa Green Oasis Hotel, iba kami. Ang aming Wang Baliao Fish ay isang mamahaling iri. Mataas talaga ang cost. Hoy, ako ang may-ari ng Green Oasis Hotel. Mapapatunayan ko yan. Ngayon, mga tao, kung pupunta kayo sa Green Oasis para kumain, bibigyan ko kayo ng 50% diskwento. 50% deskwento. 50% 50% na deskwento. Deskwento. 50% na diskwento. Wow! Impossible. Paano ito possible? Yung Wang Buliao fish ninyo, sobrang sarap, parang 100 beses. Grab. Ay! Boss. Boss, Ito. Bakit mas masarap pa kaysa sa aming Wang Buliao fish? Mas masarap pa talaga? Ha? Boss Chu, reserve nga ako ng private room. At dagdag pa ng ilang piyaso ng mga divine fish na to. Hindi pa ako busog eh. Walang problema, Boss Uyan. Si Shu, yayos mo na. Siege, Boss Kian, pasok po kayo. Hoy, Halika, pasok kayo, pasok. O sige, aalis na ako. Hehe. Hoy. Ara, tawagin ninyo sila rito. Bayaran ninyo. Bayaran. Hindi ba kayo nagsabi dati? Napapatayin ninyo yung mga isda sa palaisdaan ni Li Fei? Pinagpaputok ninyo ng gamot, di ba? Lumipas na ang 1 buwan. Pero imbes na mawala ang mga divine fish, naging signature pa pala ng New Moon Restaurant yan. At kumita pa sila ng malaki kamakailan, nakatapak pa sa market. Ipaliwanag ninyo ito sa akin. Saan si Huang Qiang? Magsalita ka. Lahat kayo, lumayas kayo rito. tahimik kayong lahat. Chow, mawawala na ba ang Green Oasis natin? Kung ganyan ang nangyari, edi maghihirap na ako. Ayaw ko. Ibalik ang pera. Ibalik ang pera. MRH, huwag po kayong umalis. Liffy, papatayin kita. Faye, Little Faye, ayos ka lang ba? Ayos lang. Maliit na sugat lang to, hindi ako matatalo. Wang Kao, may nag-report na naglalason daw kayo. Sumama kayo sa amin. Hindi ako, hindi, si Huang Qiang yon. Naipataw na ang parusa kay Huang Qiang. Ngayon, may dagdag na kaso, pagtatangkang pagpatay. Kasama na rin ang boss ninyo, si Wu Wenzhong. Sinasabing kayo'y katuwang sa paghikayat ng krimen. At may kasong tax evasion at iba pa. Sumama kayo sa amin. Dalhin ninyo siya. Si Wu Wenzhong na to. Medyo ekstremo talaga ang mga ginagawang iyon. May hustisya ang mga masasama. Tara na. Tapos na. Sige na, napapanood mo na ito ng 800 beses. Hindi pa yon sapat. Kailangan ko pa itong panoorin ulit para matiyak na hindi ako nananaginip. MM. Ituturo ko kung paano patunayan. Paano patunayan? May ibigay, may balik.